Dek. Bakit po wala kayong ulam? Ang pambili. Yung pera ko kahapon, ibili ko lang munang bigas. Amo lang dira kung Pag umaga, sila yung ano nila, pinakasabaw. Wala po silang, hindi po sila nagagatas. May paralit, may gagatas, waray-waray. Eh tatay, ano pong ulamin niyo mamaya tanghali? Minsan toyo rin. Pambili. Minsan gulay. Minsan ano, saging. Dito sa Sitio Gapas, Barangay Makanip sa bayan ng Haro sa Leyte, lumaki at bumuo ng pamilya sina Antonio at Cristina Artuza. Hindi regular ang trabaho ni Antonio bilang magsasaka. Mga pambili. Lalo na pag matapos yung katanim, wala na. Yung iba dito, kami mga walang trabaho. Si Cristina ang nakatoka sa kanilang mga anak. Kuan, si Erika, si Michelle, pangatlo, si Antonina. Apat, si Mark Antone. 5, si Maricel. Ang pang-anim, si Mary Grace. Pagpita, Madehe, Kuan, Junior. Lalaki pa ang kanilang pamilya dahil 7 buwan nang nagdadalang tao si Cristina. Pagka, di ba, Lunes, nalilito sila. Tapos, kung yung Martes, hindi. Dagdag sa bigat ng buhay ng mag-asawa ang magaan na timbang ng ilan sa kanilang anak. Sa ginawang pagtitimbang ng munisipyo nito lamang Pebrero, 4 sa 7 nilang anak ay kulang sa bigat. Ang pang-4 na anak na si Mark Anthony at pang-5 anak na si Maricel ay parehong underweight. Ang pang-6 na si Mary Grace at bunso na si Antonio ay severely underweight. Madalas kasing salat sa pagkain ng mesa ng pamilya araw-araw. Para ko sa mga bata. Lalo na pag umiiyak. Kikita ko silang umiiyak, naghanap talaga ako para makakain sila. Lalo na itong maliliit. Pag hindi makakain, umiiyak talaga, lalo na paggabi. Ang kapatid ni Antonio na si Annalyn nangangayayat din. Ang kanyang 2 anak pareho ring underweight. Ang bunsong si Justin kasalukuyan pang may beke. Si Annalyn naman may sakit sa baga kaya hindi makaya ang mabibigat na gawain. Ang hirap maging ina. Kasi pag nagkakasakit yung mga anak mo, lahat sa'yo. May sakit na nga ako. Wala nang pakialam minsan yung asawa ko. Minsan ako lang gumagawa. Kahit masakit. Siyempre, walang makain. Minsan wala kami masaing kasi yung asawa ko minsan wala dito. Hirap talaga. Ang
Leyte ay isa sa mga sikat na probinsya pagdating sa mga proyektong pangkalusugan. Kamakailan lang ay naimbitahan si Governor Carlos Jericho Loreto Petilla para ibahagi ang kanilang sistema sa pagtugon sa mga problemang pangkalusugan. What I'm going to share is a norm. This is more like sharing of best practices. Why am I doing this? Because sabi ko, pag nag-uusap tayo pagdating sa health, Isa raw ito sa mga pangunahing prioridad ni Governor. Mapagmamalaki ko is that while in other provinces nahirapan sila kumuha ng doktor, saan hindi kami nahirapan? No doctors, no hospital. Plenty of doctors, hospital as a future. Pero sa datos ng National Nutrition Council o NNC, pang-anim ang probinsya ng Leyte sa may pinakamaraming batang edad, 6 pababa na underweight. Ang bayan naman ng Haro ang may pinakamataas na malnutrition rate sa buong probinsya. Mahigit 1,400 bata rito ang underweight. Okay nga aga, mana. Taga munisipyo kami, hanamo nutrisyon. Officer, nagkani kami hayo para panimbang natin na yung mga anak para natin malaman kung ano normal ang iya timbang. Underweight, hindi siya severe. Underweight siya. So, parang hindi pa masyado pero kailangan pa rin. 15.3. Mababa din sa kanya. Dapat ang normal sa kanya is 18 to 27. Tinimbang rin ang mga anak ni Annalyn. Si Angelo, ang timbang niya before is 11. At this time, nagtimbang siya ng 13.4. So, sa age and month siya is 64, nakita ko, nagbilong siya sa underweight. Before, nagbilong siya sa severely underweight. Si Justin, ang timbang niya before is 10. This time, ang timbang niya is 11. Nutritional status niya, kung saan siya bumilong is nandun siya sa underweight. Pinayuhan si Annalyn na maging maingat para hindi niya mahawaan ng tuberculosis ang mga anak. Nag-advise ako sa kanya ng health teacher na kailangan separated yung mga gamit niya. Kadi anay ka para kadi daling kurila, di dali mampayong, kadi para damo. Ang munisipyo ng Haro, doble kayo daw para malabanan ang malnutrisyon. So nakani kami para pagtudduha iyo kung anong pwede niyo buhaton nga iyo mga pamilya, nga iyo komunidad kung anong pwede. Waray rason nga master nga waray kita kwarta. Ayon sa gobernador, hindi pa nagsusumite ng datos sa malnutrisyon ang ibang probinsya. Kaya raw ang probinsya nila ang isa sa mga nangunguna sa malnutrisyon. Ang malnutrition naman natin, okay, whether mataas or hindi, talagang tinututukan natin. In fact, I'll be honest with you, hindi ko tinitingnan ang statistics ng National Malnutrition. No? Ang tinitingnan natin is that ano ba talaga ang nakikita ko. May iba rin naman daw programang pangkalusugan si Governor Petilla. We're working with the RHUs but we're also working with the private sector. Nagpa-partners kami. Birthing clinics and hospitals, okay, and also public health. Una, kung mayroon mang health program, hindi sapat o hindi tugma ang solusyon sa health problems dahil alam naman natin na ang problema ng health ay comprehensive yan. Sapat na pagkain sa tamang oras, pangunahing pangangailangan ng tao na di pa rin nabibigyan ng solusyon sa ilan pang lugar sa Leyte. At ang unang nagdurusa rito, mga ina at kanilang mga anak.